for me, action talaga and outcome. Equal dapat yung emphasis. It could be fictional or non-fictional, pero pinaka-effective talaga when the story is based on truth. Sabi nga ni Alex Hormozy, the best content talaga, the best storytelling is number one, step one, do shit. Number two, tell them about the shit that you did. Ayun, good evening pala sa lahat. And for everyone who's gonna join today, tonight, and for everyone who's gonna watch the replay, we're going to talk about corporate branding with brand archetypes, and we have a special guest for tonight. Although, yeah, ayun, medyo konti lang tayo, pero sige lang, let's still continue kasi the topic that we're going to talk about tonight is very important. And it's a continuation sa recent topic natin last week. So, just a quick recap. Last week, we were talking about personal branding and specifically personal branding using archetypes. And today, we're going to talk about corporate branding because we want to compare how brand strategists, such as our guest tonight, uh, apply the things they learn through the things they learn through using their own brand strategies, their own frameworks, and how is the approach different from personal and corporate branding, and what could be the future of branding if we fuse these two frameworks or concepts and strategies together. So, without further ado, um, I'm going to introduce our guest. Ayun, yung speaker natin, si Bro Elmark John Mandapat. So, hello Yo. bro, kumusta? Hello, Coach Dave. Naririnig ba ako? Yes, we can Oo, hear you. mahangin. Hindi naman. Hindi naman masyado. Wala naman. Yan. Automatic yung aircon ko dito eh. Umiikot. Sige lang. Ako din yung aircon medyo yung naririnig ko pero I think it doesn't translate naman dito sa Google Meet. But yeah, Elmark, so a quick background pala about yourself kasi we know you're a brand strategist but also you have a senior na position job in a within a corporate, 'di ba? Na framework. Yeah, so a little bit of background pala kay Elmark. He helps business owners to increase their sales with a kick-ass brand. Ayun, 'di ba? Kick-ass talaga. That resonates with their target market through a carefully planned brand strategy with his ABCD framework. So, Elmark, a little bit curious lang. Ano tong ABCD framework mo? Just for the people to know kung ano yung ginagawa mo with your clients. Ayun, Coach. Bali, background din, ayun, I'm also an electrical engineer. So, kagaya ni Coach Dave. So, pare-paras kaming mahilig sa numbers. So, from there, crunch time, engineering, and solving real-world scenarios. Yun yung mga background natin. So, ayun. And hilig ko din kasi mag-isip. So, mag-isip ng strategies. Kaya feeling ko, nag-match sa akin yung brand strategy to offer to others. Ngayon, ang background ko din siguro ABCD framework. Coach, ito audit muna, tapos brainstorm, collab, create, tsaka discuss. So yung ABCD framework ko, parang pinattern ko lang din para magkaroon ng data-driven na process. Kasi ang hirap gumawa kung hindi mo naman in-audit. So, kailangan mo ng laser focus audit. From there, you have to work with your partner or your client na. So, with that, tsaka mag-create, tapos tsaka hand over to discuss. So, ginawa ko lang siya ABCD para mas madaling matandaan. Kasi hindi naman dapat siyang maging mahirap. Dapat maging madali siya dun sa client natin. So, usually ganun. Ayan lang, ganun lang. Kasi ano nga yung audit, brainstorm, Audit,
i-audit mo muna yung pinaka-business. So, that's Mhm. what does work, what does not work, Yeah. why does not work. Oo. So, from that audit, you will have, yung alam mo ngayon kung ano yung real world na kailangan mong i-adjust. So, Ah, brainstorm. So, kailangan mo din collaborate. Baka maya, hindi ka man all-knowing bilang yeah. brand strategist. So, you have to brainstorm din with the client. Mhm. So, ganun. Ganun ko siya nakikita. And yung pangatlo, yung create na. So, you have to create either the strategy or the identity or the video. And, syempre, after mo siya ma-create, you need to discuss. So, letter D, discuss. Para yung gagamit nung strategy mo, alam niya kung paano gagamitin, bakit niya gagamitin, bakit Hmm, ito yung gano'n. So, hindi puwedeng handover lang na sinend mo lang sa email. So gano'n ko siya nakikita sa work namin. So, para siyang, main process or overall process ko sa ibang mga nakikita ko na ibang standard din. So, I see. trinaslate ko lang sa madaling matandaan. Ang galing 'no, kasi it's very simple yung ABCD framework and then, it makes sense, very logical. It's quite similar to my approach. It's just that yung branding mo is very ano, very minimal, simplistic, and very easy to understand. So, ang galing. Anyway, Elmark, to start our discussion today about sa corporate branding. Yung first question pala, this is from the community pala kasi we asked them what they wanted to learn from you. What is it that the difference kung ano yung personal branding, corporate branding, how to use archetypes with corporate branding. So, ayun, our first question is, how does corporate branding set itself apart from other types of branding? Ayun. Ayun. Okay, magandang question 'yan, Coach Dave. Pero bago ko sagutin 'to, okay lang ba magbigay ako ng i-solid ko lang yung background ko sa corporate, Ay, yes, yes. para mas magkaroon ng authority. Mas So, ayun naman, bale right. ano ako, puwede niyong tawaging EJ na lang din. So, normally sa work naman EJ yung name ko. Pero yun nga, banggit ko nga electrical engineer ako by profession. Tapos currently working ako sa ah, pinakamalaking electric distribution utility sa Pilipinas. So, to give uh, background lang, parang 50% ng GDP ng Pilipinas yung sinaserve namin. Pero nasa 3% lang ng landmass yung affect namin sa buong Pilipinas. So concentrated kami doon sa loob. So with that, ako I take honor din doon sa job ko kasi ang iniisip ko noon, sa akin lang din naman ang iniisip ko, if I do my job well here, I affect 50% ng GDP, no, gross domestic product ng Pilipinas natin. Tapos ngayon, within sa company namin, nasaan ako noon? So, may nagkatrabaho sa poste, may nagkatrabaho sa design, nagkatrabaho dito. Pero kami, nasa asset management kami nasa taas. So, kami yung think tank, kami yung gumagawa ng mga standard process. So, nakakagulat nga sa freelance, meron din palang process, meron din palang ganun. Samantalang sa corporate, meron din. So, pare-pares lang siya talaga. Nag-iiba lang ng face, nag-iiba lang ng identity. So, ako, feeling ko nagagamit talaga si branding din sa corporate. Tapos, from there, since engineer nga ako, pero magaling din ako sa mga aesthetics tsaka creatives. Kaya madalas nila ako nahihila. So from there, nag-organize ng events, tsaka gumagawa ng mga designs. Hanggang sa bandang dulo na, kami na gumagawa ng communication plan. Ang gamit na namin, yung brand strategy na ng company. So, mabibigay ko sa inyong sample sa audience natin ngayon. Not just the brand strategy framework na alam natin. Siguro, mabibigay ko din yung feedback kung paano, kuwari ako, nasa loob ako ng isang kumpanya na more than 6,000 people, pero paano ko ngayon i-incorporate yung brand strategy? Paano siya kaya naaabot ngayon yung brand identity na ginawa ng brand strategist? Paano ko siya aabot ba sa akin yon?
paano ko ma-ensure na abot sa akin yun? Paano ngayon makaka-apekto doon sa client naman ninyo? So, coming from a brand strategy perspective, coming from a user ng brand identity, uh, coming from the user din ng brand strategy itself within the corporate. So, yun yung mga pwede ko mabigay na real world na na samples. So yun, yun lang. So doing that for 5 to 7 years. Pero 13 years na ako sa company. Anyway, going back sa main question, how does corporate branding set itself apart from other types ng branding? So maraming types ng branding, personal branding, business branding, employer branding, corporate branding. So si corporate branding ang kung nasan siya ngayon, siya yung branding kung saan ang binabrand mo yung business itself. Ang binibigyan mo ng materialization ng pagkakakilala o pagkatao at pagkakakilanlan is yung business itself, not the products or the services offered by the businesses. So paano 'yon? Kung i-compare natin siya sa personal brand, di ba, more on emotional, yung tao mismo, so more human-like. Pero sa corporate, kung ano yung business mismo, yun yung binibigyan mo ng brand. So normally kasi sa totoong buhay, si business naman, business name lang siya, na nagkaroon ng building, nagkaroon ng facilities, yon. Pero sa side ngayon ng audience mo, ng client mo, paano mo siya ngayon bubuuin? Yun yung corporate branding. Ang function niya is magkaroon ka ngayon ng pagkakakilanlan or ng isang identity as a business. So remember, sabi nga rin ni Martin Neumeyer, 'di ba? Si Ninong Martin, sabi niya, brand kasi hindi siya kung ano lang din yung nasa isip natin. Si brand, siya yung nasa isip or tsaka nasa gut ng clients natin or ng customers natin. So we do not handle the brand. We only influence how the brand would be formed doon sa minds ng mga clients natin. So ang epekto ng corporate branding is sa business, not sa product, not sa service, not sa tao, but sa business. So yun. Ang galing, no? Kasi you mentioned na corporate branding is about the business entity itself. Usually kasi, when corporate people, hindi ko alam it's the same sa experience mo, but when we talk about corporate branding, yung mga corporate people, ang gusto nilang i-brand is yung product, yung service, di ba? Or, yeah, it's very different from the personal branding. Pero yun nga, they somehow think na it's all about the product or services, but instead it's all about the entity. So it could be synonymous, di ba? Yung corporate branding to internal branding, yung what is the culture of the company, ano yung how do you treat yung customers, yung people, what are the touch points they need to go through inside the company, your office, or yung mga sites nyo, yung mga there are a lot of things sa corporate branding na um, very focused on the business itself, hindi yung sa product or service. So, and then ang ganda pa nun yung sinabi mo about kay Martin Neumeyer na yun nga, 'di ba? It doesn't just exist within our thoughts tayo as brand owners, but it is within the gut feeling and the thoughts mismo ng target market. Very interesting that you quoted si Ninong Tito Marti, 'di ba? Si So, Tito Marty. oo nga. Ayun, so yeah, very insightful answer. So moving to the next question pala, EJ. How can a company evolve its brand identity without losing its identity? Company evolve its brand without losing its identity. Ayun, paano ngayon mag-evolve or magle-level 2 yung company na yon ng brand niya, no, without losing its identity. Ayun, feeling ko, coach, eto, on my personal opinion din, base dun sa nakikita ko, nabanggit mo rin kanina, magsimula ko dun, siguro, kunin ko siya, coach, mula dun sa nabanggit mo kanina, si
yung mga culture sa loob. So, meron din kasi sa amin tinatawag sa company namin na na culture, quality culture. Pero iniisip ko yon as a brand strategist na ay as brand culture na meron term sa atin. So, feeling ko ang secret sauce to make to make a solid brand, lalo na sa isang company, is start with your own people. Kasi your people or your employees are your or yung mga tao mo na nasa loob ng under ng yung agency. Sila yung first advocates ng brand mo. So, sila din yung mga magiging galamay mo to make your visual identity, to form your brand. Kung ang brand ay isang malaking puzzle, yung employees natin, we could treat them as one piece, two piece, three piece na mga puzzles na pag pinagbuo-buo natin, sila yung possible na bumuo ng isang core part ng malaking puzzle mo, ng buong malaking company mo. Ngayon, kailangan alam nila by heart kung ano yung pinaka-brand ng company mo. Para alam nila kahit na mag-evolve sila, abutin nila yung vision, yung mission natin as a company. Kailangan mo kasing mag-increase ng kailangan mo mag-evolve as a person, as a company para ma-meet mo yung mga visions mo at missions mo, di ba? So, yun yung ginagawa natin sa loob ng isang company. Pero, if hindi alam ng mga sundalo mo sa loob, yung pinaka-brand mo, maliligaw at maliligaw kayo. Bakit? Kasi sila yung gumagawa ng plans, sila yung gumagawa ng direction, sila yung nag-execute. Yes, meron ka pa ring, hindi naman, easy, pwede ba yun? Hindi naman nagbago yung mission vision ko. Hindi nga nagbago by the document. Pero, how does your client perceive your brand as a company? How does, lalo na pag service-related brand ka na company, how does it how does your services or your words of your employees communicate to your clients? Possible na magbago yun kung hindi nila alam yung pinaka-brand mo within themselves. So dapat pagandahin mo yung brand culture sa loob para yung employees mo hindi magbago. Kahit na outperform or mag-overperform sila, hindi magabago pa din kasi alam nila by the core yung purpose and yung brand mo. So with that, kahit na mag-level up ka, gumamit ka ng AI, magkaroon ka ng another subsidiary, magkaroon kayo ng merger, dala pa rin nila. Pasok pa din sila sa brand mo. So hindi magbabago yung tingin ng audience mo. Feeling ko, yun yung secret sauce. Create a good quality brand culture sa loob. Educate your employees since they are one of your key assets. And from there, lagi mo silang i-refresh from time to time. Quarterly, by monthly. Nasa sa'yo kung paano mo siya i-refresh. Pero dapat, start with your employees para kahit na mag-elevate ka, hindi magabago. Yeah, tama. Very interesting kasi a lot of the mga thought leaders sa corporate or even sa personal branding or people who build teams, parehas din yung sinasabi eh. When your company evolves, that means you're scaling, 'di ba? And scaling comes with people, building teams, building systems. So, yun nga, kahit i-search mo sa Google or even i-ask mo kay ChatGPT, the answer, one of the very key answers nila is to build your brand culture. Kasi doon mami-maintain eh, doon 'di ba ma-sustain yung identity mismo ng kumpanya wherever it takes. Kahit mag-pivot pa yan kasi usually, especially if nagsi-scale, sometimes nagpi-pivot 'di ba yung mga companies. They change their business model drastically, but still the essence of their brand, yung core nila, stays the same kasi nga they build their identity. And very interesting kasi yun nga sabi mo kanina, our employees are our
first brand advocates. Eh yun naman yung ano eh, yun yung goal ng branding, to build brand advocates loyal to the company so that they keep on returning as customers and they bring customers with them as free marketing, as free sila na mismo nagsisales for the for other clients or customers natin. And same kasi, 'di ba? Para sa akin, it's the same yung purpose ni customers at saka ni employees. Different lang yung mechanics nila. Customers make you money, 'di ba? Employees help you get customers that will give you money. So, in a sense, yun nga sundalo nga sila, 'di ba? They are our teammates. So, it's very important that they know from the core ano talaga yung uh, brand culture, ano yung brand identity ni company so that the way they represent you is as the brand itself. Hindi yung parang um, over or under. Dapat always on brand talaga so that hindi ma-misrepresent yung brand mismo. Kaya nga sometimes yung naalala mo yung mga uh, misrepresentation like sa yung Angkas recently yung na maalala ko yung sa yung Father's Day, yung medyo ano siya, sinabi niya na yung parang daddy daddy, I'm stuck daddy yung mga ganun. I'm stuck at traffic. Naalala mo yun? Di ba? So yeah, so for us to stay on brand talaga, we need to always remind our team members, our employees, what is the brand about? What are the parameters around the brand so that hindi sobra, hindi din kulang yung representation ng employees sa'yo. So, yeah, Mm. ayun. So, ayun, moving to the next question pala, EJ. In a world pala daw na with rapid technological advance, kasi sinabi mo kanina kahit mag AI or another subsidiary, 'di ba? So with rapid technological advancements, nagiging madali na lang 'yan. So how can a brand balance the need for innovation with maintaining a consistent and trusted corporate brand image? Ayun. Thanks coach. Ayun, actually ngayon, ang nasa isip ko ngayon ng isang client sa isang brand strategy ngayon, since corporate branding ang pinag-uusapan natin, Yeah. to ensure lang na pares tayo ng page sa lahat ng audience, hindi lang siya sa freelance. So, pwedeng sa agency na ang tao mo is nasa 5, 10, pwedeng nasa isang small business, pwedeng nasa medium, pwedeng nasa large scale. So ako, galing ako sa 6,000 kami. 6,000 employees. Tapos ang nakikater namin na clients nga is ano na, halos buong Metro Manila, lagpas hanggang Bulacan, hanggang sa Batangas. Tapos, pero iniisip ko din ngayon yung possible na maging clients natin, which are small companies from other countries, pati yung mga parlors, yan, pati yung mga e-com business owner sa digital. So sila yung mga kumpanya na pag-uusapan natin ngayon. Kasi ang goal naman natin dito kaya tayo nagkakaroon ng discussions is paano natin magagamit si corporate branding, 'di ba, sa services natin bilang not just being brand strategies, pero paano nila ngayon gagamitin yung mga ginagawa natin. Ngayon, with this question, rapid technological advancement, siguro coach, okay lang ba i-breakdown ko? Ano effect? Feeling ko nakikita ko effect nito para doon sa maliit na business tsaka sa malalaking business. Yeah, yeah. Sure, So sa sure. mga maliliit na business, una makaka-apekto sa atin dito is yung AI. So in a world of rapid technology advancement, how can a brand balance the need for innovation and maintaining a consistent, trusted corporate brand image? Okay. How can a brand balance the need for innovation and maintaining a consistent, trusted brand? Okay. Feeling ko, ang sagot dito, halos connected din dun sa magiging sagot ko kanina. Start with your employees. Bakit? Kung tayo, sabihin natin, sample natin, tayo ay isang digital marketing agency.
yes, pwede nating gamitin si AI as a representation ng rapid technological advancement. Pero dapat rooted pa din yung purpose and yung brand na pinaka-brand ng business natin, ng corporate brand natin dun sa tao. Kahit sino makausap mo, ang isipin mo is ikaw yung representation ng company na kinakausap ng client mo. Sabihin natin, ang turo sa amin nito is ah kung may magreklamo man, dapat ang isasagot mo, tama pa din, magalang ka pa din, maayos ka pa din kausap, so intindihin mo yung sitwasyon nila. Kahit na galit na sila, intindihin mo pa din sila, bibigyan mo pa rin ng solusyon. Bakit? Kasi para sa kanila, ikaw lang naman yung touch point nila. Iisa lang ang touch point nila, ikaw lang. So, ibig sabihin, ikaw yung buong kumpanya. You speak for the whole company. With that with that idea, ganoon din natin gagamitin siya sa digital marketing. Kung may kausap tayo na client, we speak for the whole company. We do not speak for a parcel or a portion of our work lang. So dapat alam natin kung ano 'yon, kung ano yung stand ng pinaka-company natin. So kung maging malaking kumpanya ka naman, maging PLDT ka, smart, ganyan, para 'pag gano'n, 'pag malalaking kumpanya na, hindi mo naman siya masyadong poproblemahin. Bakit? Kasi sobrang dami ng tao sa loob. Sigurado meron ng office na nagke-cater to represent and talk about it to the customers. So normally, 'pag sa loob, corporate communication, sa labas, external communications. So diyan papasok yung mga different companies. Pero dapat aware si management na dapat meron siya nun. Kasi kung wala siyang gano'n, ang mahihirapan siya ngayon lumaban sa current na environment, which is social media. So maraming companies, sa malaking companies na brick and mortar hindi pa nag-a-adjust. So mahihirapan sila sa playing field. Akala nila magaling lang sila, pero technically nahuhuli na sila kasi wala na sila sa playing field. Nagbago na yung playing field, nasa social media na. So dapat meron kang arm na doon. So if your client are big companies, sabihin natin nasa 1,000 employees sila mahigit, 500 employees sila mahigit, dapat meron kayong specific arm or office to manage it para mas expert sila. So iba yung treatment sa malaking kumpanya, iba lang din yung treatment iba yung execution sa malaking kumpanya, iba yung execution sa maliliit na kumpanya. Pero to solve it, ang nakikita ko dyan, dapat ah meron kayong training na ginagawa sa employees ninyo on day one. Kasi lahat ng iti-train ninyo sa employees on day one, mag-i-stay sa kanila buong buhay nila doon sa company. So, yung nabanggit ko sa inyo kanina na idea, sinabi sa amin yun sa orientation on our day one. And lahat ng kilala ko na employee sa amin, 20 years old sa company, 25, 35, 40, lahat yon natatandaan pa rin nila on day one. So, best to use and transfer your brand culture on day one. Mission, vision, how to execute it, lahat ilagay mo sa day one. So, with that, kahit na magbago yung environment, mag-evolve yung business, mabago yung tao, mapalitan yung tao, pero yung culture sa loob, iisa lang at iisa lang din yung paghuhugutan ninyo. Kasi lahat kayo nasa same page, nasa day one. So, yun yung para sa akin, secret sauce. So, ayun. Ito, next question pala. Kasi when we're talking about corporate, especially with the world today, hindi na lang siya dito locally, di ba? International na. In a globalized marketplace, paano natin i-approach how do you approach adapting our corporate brand that would resonate with a diverse culture and audiences while preserving its core identity? I think good example pa rin si Meralco nito. What do you think? Hirap English? Pwede sa ulitin natin. In a globalized marketplace, how do you approach adapting a corporate brand to resonate with diverse cultures
with diverse cultures and audiences while preserving its core identity. Hmm. Okay naman kay Meralco din na example. Pero baka kasi hindi maka-relate yung Oo ibang nga tao kasi din hindi siya eh. masyadong global. Since actually nag-globalize kami. Meron Talaga? kaming Nice. nag-acquire kami ng franchises sa Ghana, sa ibang Oo, bansa. galing. So lumalabas na kami. Nice, nice. Pero hindi siya 'pag ito yung ginamit nating example baka hindi siya maging Hindi sila resonating. Ano bang puwede? Ah, let's say Nike na lang. si Paano Nike. paano ba Sige, nila or si Apple, especially with the okey. iPhone 15 nila ngayon, 'di ba? Sige ito na lang. Since si Apple is currently nasa global marketplace, Mhm, tapos how they are adapting our corporate brand. So yun, isa pala si Nike tsaka si Apple sa best sample ng corporate brand. Pero yes. na touch point din nila lahat ng mga tao na target clients nila ay target market nila. So iba-iba. Apple, meron kang product for Mac, Mm, iPhone, iPad, mm, ano pa ba? Yan, yung mga yan. So, ang ginagawa nila, nag-niche down sila sa specific na product, product. oo. Tapos, yun yung binabrand nila. May kanya-kanyang brand yung mga yon. Pero, minsan, ang tao, they are buying the product, not just by the product, but also by the promise and the effect ng pinaka-business nila. Tama. Tayo, minsan, iPhone. Kaya ba tayo bumibili ng iPhone? Ba't ka bumili ng iPhone? Ah, matibay, sabi nila matibay, eh. So, maganda yung camera, Mm, so, laging stable, tapos maganda yung blah, 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 blah. Technically, you're buying yung promise ng efficiency and ng quality na binibigay ni Apple. So, yeah. si Apple is a corporate brand. Mm, Pero, ang binibili mo is yung product, which is iPhone. mm. So, ang tanong, ano yung nakarating sa'yo as a customer? Corporate brand or yung product brand? Yun. Ano yung nagpabili sa'yo? Corporate brand or yung product brand? Binili mo si iPhone dahil matibay, quality, at magandang investment? O dahil gusto mo lang yung latest na version? Kung yung latest Siyempre na version, binili mo yun dahil sa product brand. Sa product brand. oo Pero nga, eh. kung binili mo siya tungkol sa quality, ang nakarating sa iyo na message na nakarating sa utak mo, corporate brand. Yun, tama. Very interesting that you said that kasi when you say product branding, yun nga, yung features, benefits, yun din naman binibigay ni Samsung, ni Huawei. Di ba? Yeah. The same technological, sometimes mas technologically advanced pa sila. But why is it na grabe yung cult, grabe, maglinya talaga sila when it comes to the release of Apple na Na, iPhone, iPad, nasa ano ba, nasa Mac. execution nila ngayon yan, coach, ng Yeah. marketing. Feeling ko nasa marketing din nila, Mm. tsaka na strategy. Ang marketing kasi ngayon ni Apple hindi lang sa execution nila as a marketer, kundi nagsimula dun sa quality nila. Yeah. So, pero ang end goal nila, sila yung pag-uusapan ng tao para maging word of mouth. Mm. So, isa sa mga naglalaganap ng brand nila, hindi lang sila, pati yung mga users nila. Kasi na-experience nila na totoo yung promise ng quality. So, feeling ko, ganun sila mag-invest in terms of sa quality nila ng product. Hindi lang dahil sa ito yung product natin, kasi feeling ko part din yun ng ano nila, ng strategy. So, yung users mismo yung gagamitin nila to market them. Yeah, yeah. Agree Tinan ako. niyo yung ano nila, yung presyo nila pataas ng pataas kahit anong version na. Pero yung ibang brands, pababa ng pababa pag Oo. tumataas yung versions. So Mm. anong meron, 'di ba? Yeah, yung perceived, ito talaga yung perceived value nila when it comes to Apple, the name itself, the 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 promise or the stand, the cause that it stands for, 'di ba si Apple that's why people are buying into that because of a combination of all those
core values, brand values na ini-embody at nire-resonate ni Apple towards its target audience. I think, hindi ko lang alam, maybe the Apple is really good sa marketing nila kasi I think only Apple yung offer na like makikipag-exchange ka sa old phone mo, 'di ba? Doon Pati sa Samsung na rin, coach. Iba, pati yung ganun na din. Samsung. But I didn't know that, 'di ba? Yun nga Ah, grabe yung brand execution nila when it comes to these things. Or maybe ako hindi talaga ako Apple fanboy pero because of how Apple is positioning itself, parang and then with the social proof na yung sinasabi nila, 'di ba, na kapag Apple yung kapag MacBook ka, 'di ba, may kaya ka, mayaman ka, 'di ba? So there's so much status connected to these products sa Apple. That's why everyone wants to have a slice of that status or of that dream outcome para sa kanila. So, ayun. Next question pala. How can a corporate brand authentically, di ba? Integrate sustainability and social responsibility into its identity and or operations. Grabe na to. And we're not okay. just talking about branding na. So, Med, a lot of things. we are Englishing on this portion, ha? Wow, grabe. Grabe talaga yung Okay, mga question. game. English din. Actually, nauso naman itong sustainability in sustainability recently, di ba? Yeah. Pero dapat embedded na siya before. Mm-mm. So, siguro ang tamang tanong dito, di man tama. Siguro i-rephrase ko siguro yung question na to. Easy, meron ka ng current na brand. We would like to integrate yung sustainability tsaka tong social responsibility. Paano ko siya gagawin? So, hindi mo kailangan baguhin yung una, audit mo ulit. Mm-mm. What is working, what is not working, and everything. Ngayon, if okay naman lahat, check mo din if paano siya ngayon i-execute at idadagdag si sustainability. So, what we did here sa amin din sa company, nagkaroon, kung malaki kang kumpanya, pwede kang magkaroon ng arm or office for sustainability office. And sa amin naman, meron naman kaming ding social responsibility office din. So, meron kaming foundation, Meralco Foundation, na nag-cater naman ng ganun. So, experience-wise, ginagawa siya ng current company namin. So, effective siya. Kasi nasusustain siya, tsaka na-execute naman. Ngayon, maliit akong kumpanya. Sabihin natin nasa 10 or 5 people na company, paano mo siya gagawin? Halos parehas lang din. Ang gagawin mo lang din is, ang suggestion ko dyan, pwede kang gumuo ng committee. Yeah. Create a committee, sustainability committee, and social responsibility committee. Wala kang budget, edi mag-create ka lang ng committee. So, si employee 1, employee 2, employee 3, sila yung mag-form ng ganitong committee for sustainability. Si employee 4, 5, 6, 7, sila yung sa CSRO. So, customer social responsibility offices mo. Sila yung pwedeng mag-isip, kumuha ng mga plans para doon sa mga plans ninyo. Tapos i-execute na lang siya. Sa sustainability, pwede nyo gawin, no single plastic use. Walang single plastic use sa kumpanyang to. So, bawal na ang mga Coco na naka-plastic. Bawal na ang Starbucks na naka-plastic. So, lahat ng products natin dapat biodegradable. Pwedeng meron ka ngayon ng mga segregation ng garbages sa offices ninyo. Ganyan. CSRO, pwede kayong outreach. Mm-mm. Tapos, ang gagawin mo na lang doon, ididikit mo ngayon yung pinaka-brand ninyo. Sabihin natin si Corporate A.
Eh di, kung nag-tree planting kayo, meron kayong logo for tree planting. So, pwedeng gano'n. Pero nasusustain mo pa din yung ano, yung touch points ninyo sa mga clients ninyo, sa image ninyo para dun sa company. Pwede. Siguro tong dalawang to, add-ons to. Pero hindi mo kailangan baguhin yung mission vision mo siguro to make it sound like sustainable and to make it sound like responsible, social responsible. Ang kailangan mo lang naman dyan, evidence na talagang ginagawa mo yon at hindi ka naglalay na pakitang tao lang. So, Tama. ayun. Yeah, kasi keyword talaga sa question na to. Let's look at the question again. Yung authentic, eh. Like how can a corporate brand authentically integrate? So, when Walk the talking, talk. yeah, Walk di the ba? talk. Pag sinabi nyo na gano'n, gawin nyo talaga. Mhm. At saka authenticity is all about, kasi there's a, let's say for example, in hypothetically lang, Starbucks, target audience niya are coffee lovers, di ba? Or coffee drinkers. And that's a very wide audience. Marami dyan siguro yung mga, kasama na dyan yung mga advocates for ethical coffee farming, yung mga ganun, di ba? So, let's say si Starbucks, meron siyang dalawang corporate social responsibility ng mga programs. Let's say, they are helping children, uh, yung mga street children, bibigyan nila ng mga, anong tawag dyan? Yung, let's say for example, scholarship. Let's say for example, for grade school, mga ganun, di ba? On the other hand, let's say hypothetically lang, I'm not saying this is true, hypothetically lang, they are, let's say, yun lang yung corporate social responsibility nila, di ba? Isa lang. On the other hand, for them to cut costs sa coffee beans nila, they're extorting farmers, coffee farmers, na wala masyadong knowledge on the coffee trade. So, can you, on the perspective of Starbucks target audience, do you think they are socially responsible? Ganun eh. Ganun yung mga dapat ibabalance mo eh. Di ba? If malalaman ng clients mo o ng market mo, Mm-mm. yari ka. Yari ka talaga. Tama, tama. If malalaman nila. So, ngayon, bilang Full business mo, corporate hat. dapat kailangan mo siyang protektahan yung business mo. Yeah, Kung yeah. pinapangalagaan, kung ikaw business owner, ikaw ay pinapahalagan mo yung brand mo at ganun yung ginagawa mo, kabahan ka na kasi Tama. malalaman niya ng market mo, lalo na ngayon. Lahat, Yeah. everything is in internet. Yeah, So, especially kailangan mo ngayong ang kailangan mo i-rebrand yung way of doing your brand brand. values mismo. Brand values mo na, gawin mo na talaga ng tama. Mm-mm. That's true. Ganun. Kasi authentic, di ba? What is your brand Authentic. value? Ano Lalabas sa yung talaga yan. value? Hindi pwedeng hindi. Yeah. Tama. So, ayun. Think about that, guys, ha? So, pati tayo as consumers, di ba? When we're thinking about sustainability and social responsibility, Yes. we have a role kasi. Ganun yun, coach. Oh, Sustaining, nag-support ka sa ocean, Save the Ocean. Pero ang lagi mo naman pinapost is mga kape na plastic. yun, di ba? Kape na plastic. Are you authentic? Ayun. Or ano ka lang, post ka lang. So Ayun. dapat walk the talk. Hindi siya complicated. Pero you have to practice it. Sabi sa company namin, bawal talaga plastic. Yeah, Pati yeah. packaging, lahat wala. So, ang Ayun. nag-adjust yung mga suppliers, lahat Ayun. ng tao nag-adjust. Walk the talk. It's a culture kasi eh. Culture na. Culture na siya. Tama. Pag Ayun. bumibili kami ng Starbucks, alam na ng mga Starbucks employees. Binibigay na sa amin yung Oo. karton na, hindi na plastic. Kasi Ayun. hindi kami makapasok ng Kaya, kumpanya. we as consumers have more power than we think when it comes to the branding of a company. We can actually impact talaga yung brand values nila. So think about it, kung sino yung mga brands ngayon na ina-advocate nyo. Think about how authentically are they uh, representing their image to you as the target audience. So ayun. Let's go to the next question kasi daming question ngayon.
Nagulat ako kasi ang daming question about corporate branding. Yung personal branding medyo Pwede kaunti. natin tapusin, coach. Kung okay pa sa inyo. Yeah. So it's okay. It's okay. Kung maubusan tayo ng time kasi yun nga baka meron ka pa bang meron ka pang ibang Wala wala. naman. Well, it's okay with me naman. So, eto, quick lang. The lines between B2B and B2C branding seem to be blurring daw. Ayun, kasi meron ng mga mga nagpo-fuse na business models. So, how can corporate brands effectively navigate this convergence and communicate their value to both businesses and consumers? Ayun. Englishing naman lang. Hirap naman. Yun nga eh. Parang pang Miss Universe. Ang tapang ko pa, sabi ko pa naman, tayo tapusin. Sabi ko, Ayun, di ba? May context pa. The lines between B2B and B2C daw is blurring na daw. siguro nagkakaroon ng blurriness kapag hindi well-defined. Ayun. Yeah. You have to draw the line then. Siguro, siguro bilang brand strategist, kailangan siguro natin siyang i-translate to, sabihin mo, Venn diagram mo nga, madodrawing mo ba as a Venn diagram iyong strategy or yung pinaka-branding mo. Kung nasan ka lang ba, hanggang saan yung sakop mo. So, kailangan mo siya ngayon na ma-visually ma-define. Kasi kung hindi, blurry nga siya. So, Yeah. alam natin ngayon kung nasan tayo. Saan tayo ngayon dapat na magbago. So from there, audit ulit. Audit mo muna. Kung may problem, definitely mayroon yung pinagmulan. Ngayon, do you have to rebrand ba? Tama ba? Anong question ulit? Do you have to... Ito, how can corporate brands effectively navigate now this convergence and communicate their value to both businesses and consumers? I think it's the same. Same pa din. Hindi mo kailangan magbago actually. No, Same pa din. Kailangan ko lang siguro maging... dalawa kasi yan eh. Magkaiba ang strategy tsaka plan. Si strategy is more on a higher level approach. Si plans mo naman is, sabi natin, strategy, meron kang 1, 2, 3, 4. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Pero yung execution ng phase 1 na yon, step 1, 2, 3, 4, plan 1, 2, 3, step 1, 2, 3, 4 for plan A. Plan B, step 1, 2, 3, 4. So magkaiba silang dalawa. Ngayon, kailangan mo lang sigurong i-define yung pinaka-strategy mo para alam mo lang din yung scope tsaka out of scope ng mga plans. With that, iba yung target client mo as a business, iba yung target client mo as customers. So, kailangan iisipin din natin, start from the end, begin with end in mind. Yeah. So, how the business thinks, how you communicate with the business, pwedeng ganun mo siya simulan. How will you communicate with the customers and users na customers? How will they perceive it? Receive your brand as a consumer level? Pwedeng doon mo simulan. Kasi businesses, ang kausap mo na dyan is, managers ng offices, procurement offices, pwedeng yan. Ang customers naman, ang kausap mo na dyan bilang brand, yung end user na ng e-com product mo. Yan na. So, medyo magkaiba ng konti. Yeah. Magkaiba sila ng interest. Magkaiba sila ng language. Pero yung pinanggalingan niya na pinaka-brand mo, hindi dapat magbago. Yeah, actually that's true kasi pati yung mga social media platforms nga may context, di ba? Some platforms are very good for B2C, some platforms are very good for B2B. Sabihin natin, kay Rosmar, eto, totoo, #Rosmar. Business ni Rosmar is yung beauty. Pero kung kakausapin niya is distributor, iba yung language niya. Yeah, tama. Oo. Kung kausap niya ay consumer, end user, cold market, warm market, iba yung language niya. Iba rin yung execution niya. So, execution niya ngayon, possible na reels, possible na yung mga current contents niya. Pero pag kausap niya ngayon business owners and distributors, ang balandra niya na doon, business. Yeah.
Iba din yung marketing assets na inaano niya. Iba sila ng execution. Yeah. That's true. Doon na siguro yung mga company profile, yung mga ano pa doon, di ba? So, it's very different yung B2C and B2B na execution. But, I think the branding is still the same. Di ba? Yung parang, Dapat hindi ka nalolost doon sa branding mo. talaga Kasi na, isa yung branding mo eh. yeah. Kaya importante yung vision, no? Kasi yung sinabi mo kanina, begin with the end in mind. Yun yung vision eh. Di ba? Mm. Ano yung dream outcome mo for your brand? And the mission naman is how will you get to that vision? So, yun na yung planning. Yung The how, mission, yeah, bago. tama. Yung mission will teach you, will guide you how will you will achieve. Ano yung planning? Pero yung vision, yun talaga yung outcome. So, yeah. Ayun, buti na lang, medyo mabilis tayo dun. on the on a side note pala, so for everyone who's listening and for everyone who's gonna watch the replay, so we have a free brand archetype quiz pala. Kasi we're talking about branding, corporate branding last week where we're talking about personal branding. So if you're a brand strategist and you want to discover your unique archetype or yung archetype ng client mo so that you will be guided more on how to ano how to do the brand strategy considering the archetype of your client or even attract ikaw mismo yung archetype mo, who do you want to collab with, if you're gonna scale, what types of people archetypes will you invite, diba, to your team. So yeah, this is just free. You can try it out para makita nyo kung ano yung archetype na bagay sa inyo at saka sa client nyo or sa team members nyo. So yeah. Moving to our next question. Ayun, may context na naman. When it comes to corporate branding, how much emphasis should be placed on storytelling versus tangible product or service attributes? Can a compelling narrative alone drive brand loyalty? Yun, may follow-up pa. Yung Ayan, sige. follow-up, tanong, kung may naliligaw ba sa'yo, yung isang statement lang ba niya can bring your loyalty, can build your loyalty? Ayun, di Diba ba? hindi? Yun. It may introduce uh, increased awareness sa'yo, pero hindi siya magiging sustainable kung isa lang. Dapat tuloy-tuloy. Corporate branding, balikan natin yung definition. Ang corporate branding is branding mo sa pinaka-business mo. Pero marami kang products and services. So, parang si iPhone ulit. Ay, si ano ulit? Anong kampanya ni iPhone? si Apple. Si Apple yung corporate brand natin. Pero, paano niya ngayon ginagamit yung storytelling? Paano niya ginagamit ngayon yung tangible products niya or yung service attributes niya? Storytelling, nakita niyo naman yung storytelling ni ni Apple. Ang ganda ng storytelling niya. Kahit na ang lagi niyang sinasabi, the best of the blah 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 blah, the latest. Ganyan. Ang storytelling lang niya, hindi lang sa script. Storytelling din niya is in terms of visuals. Makita nyo parang more than 6K na ata or 8K ata yung version niya ng graphics sa videos niya. Yeah. So, storytelling, hindi lang siya script, voice, pati rin siya sa visuals. Kasi, walk the talk na tayo, di ba? So, walk the talk. Pag habang pinapatunayan mo siya, mas madali siyang paniwalaan. So, with that kind of storytelling, more than ng way ng pag-craft ng script and nagbibigay ka ng evidence sa receiving end na maganda talaga siya, na quality talaga siya, okay kang gumastos ng 100,000 kahit kabibili mo lang ng iPhone 14. Kailangan ganun yung quality mo para patunayan sa receiving end na quality ka. Pero hindi siya ang panliligaw, parang panliligaw din yung message mo na yon. Pero yung panliligaw mo na yon, hindi siya nagsimula doon lang. Nagsimula siya years and years pa. Kasi kung merong isang brand na lilitaw this month,
same ng quality ng video ni Apple, same ng quality ng storytelling, same ng graphics, at same product and same quality ng product niya. As in, sabihin natin, complete copycat. Saan ka bibili? Kay Apple o sa bagong copycat? Yeah, tama. Kasi matagal ka nang naligawan ni Apple. Mm. So, nandun yung loyalty mo. Hindi ka pa nga bumibili ng Apple. Pero since lagi na siyang pumasok sa isip mo, more than 6 times, 16 times, more than 66 times mo siyang narinig sa kasama mo, word of mouth ng kasama mo, sa billboard, sa cellphone mo, sa news feeds mo, alam mo na siya yung mas quality. Kahit na merong isang lumabas na equivalent copycat identical twin niya. Kasi yung loyalty mo as a consumer, nasa kanya na. So, kailan mo siya gagawin? Way, way before pa. So, if we are a brand strategist and we will do this, we will say na every actions that we do on our campaigns, we do on our social media posts, are like seeds planted on the minds and hearts ng target clients natin or target market natin. Hindi pa siya mag-grow kasi seed pa lang siya. Pero nandoon na siya ngayon sa utak nila. Ang kailangan natin, didiligan natin. Water it with presence, social media presence, and other campaigns. So, ganun ko siya nakikita. Ayun. So, yun nga pala, when it comes to, kasi sinasabi nila emphasis, di ba, on storytelling versus tangible product or service. Going back to your example na yung nililigawan. Ito, let's have two suitors, di ba? Yan, maganda. Gusto ko yan. Yeah, yung isa is, Pangalanan natin, itago natin siya sa pangalang. ano? But anyway, Si Alfred na lang, tsaka si Eugene. Ayan. si Alfred, tsaka si Eugene. let's say si Alfred is ano siya, very showy, 'di ba? Sinasabi niya lahat ng sweet words towards you sa pangliligaw. And here comes sino yung isa? Si Eugene. Si Eugene. Eugene. Ayan. Eugene, Fighter yan, ha? Anime characters lang to. Wala tayong pinapatabahan Eugene dito. is hindi siya ganun ka showy. Very reserved, although hindi naman shy, 'di ba? Hindi din siya, let's say, the type of person na at talagang vino-voice out niya lahat ng mga opposite to Alfred talaga, but Eugene really shows it in actions na, for example, kung tatawid kayo, kung maglalakad kayo sa daan, he will set you aside. Hawakan ka, set you aside to the safe side, siya yung sa danger side, yung mga ganun. Pag nasa daan sila, lagi siya nasa pavement side. Yun, di ba? And let's say kung when, for example, ikaw sasabihin, uy, ang ganda pala ng movie na to. Gusto ko sanang panoorin to kaso medyo wala pa akong time ngayon. And then Eugene sets it up as a surprise para once you have a free time na, 'di ba? Magwo-watch kayo ng movie even without you asking for it. 'Di ba? So which of the two yung gusto niyo? Yung magaling lang sa salita o magaling talaga sa action? Normally, yung sa action talaga. Gawa na ng interaction, dapat may sasagot. Ay! Sige. But, yeah, ganun, di ba? For me, action talaga and outcome. So, equal dapat yung emphasis. You should have something, yung story dapat is non-fictional. It could be fictional or non-fictional, pero pinaka-effective talaga when the story is based on truth. Yung sabi nga ni Alex Hormozy, the best content talaga, the best storytelling is step one, do shit. Number two, tell them about the shit that you did. Yun yung that's why it's very popular. That's why nagre-resonate talaga yung message niya. Kasi nga, he walks the talk and talks the walk. Yun. Diba? So, dapat equal yung emphasis nila. When you promise something verbally about your product, about your service, your product and service should be able to fulfill that promise or more.
So sabi nga ni JTL, so sa mga nasa tribe dito, sabi niya sa akin, sa tribe nag-o-overpromise daw siya, nag-o-overdeliver pa. Ganun yung ano, ganun yung branding niya. So I encourage everyone na ganun din yung gagawin natin. So yeah. Next question pala. What role does purpose-driven branding play in a company's long-term success? Grabe. How can a corporate brand authentically align? I think it's quite the same sa ano, sa answer natin kanina when it comes to sustainability, no? And social responsibility. Sagutin ko lang, dagdag lang ako, coach, doon sa sagot mo Sige, kanina sa sige. panliligaw. No Feeling problem. ko ang add-on doon, hindi ka manliligaw lang on the day. Manliligaw ka pa before pa. Yes, So, yes. yung invest din yun. So, kasama din yan sa atin. Parang si Apple, hindi naman siya nanliligaw lang nung nag-start na siya ng iPhone 15. iPhone 14 pa lang, nanliligaw na siya para sa iPhone 15 eh. So, katulad ng mga plans ni Coach Dave dun sa strategy natin, merong launch, pre-launch, pre-launch, di ba? So, kasama siya. Feeling ko ang sagot doon is yung execution na ng strategy. So, Yeah. marketing side na siya. Tapos ito naman, ano saan yung tanong natin, Coach? Ito, considering Ito. ito, What what role? role does purpose-driven branding play in a company's long-term success? Purpose-driven, long-term, okay? How can a corporate brand authentically align with the social or environmental cause without appealing? Yun din. So kung since ang corporate brand natin definition is yung pinaka-business itself, ang sagot ko dito, brand culture. Yun. So dapat ang meron kang matindi and maayos na brand culture. Kasi kahit na anong ipagawa mo sa empleyado mo, kahit na anong ipagawa mo doon sa loob ng mga executing arm mo, sa loob ng company mo, if pasok yun sa brand culture, mare-reflect nila yung output nila. Sabi natin, tree planting o yung service-based ka, sabi natin, ikaw ay business mo ay massage spa. So, kung maayos yung trato mo sa mga tao mo and lagi nyo communicate monthly or bi-weekly yung how you treat your customers right, how you talk to them, Yun. marireceive yun ng authentic ng clients mo. Ayun. So, yun pa din siya. Yeah, Tapos, kasi how you treat yung employees mo is how tama. exactly your employees would treat your customers. Lalo na sa service-based. Tama. Yeah. Lalo na sa service-based. Yeah, yung sa ano mo, sa example mo na massage, 'di ba? Na parlor or massage clinic. So, if you teach them yung mga whatever you teach them, whatever you show how you treat them, that's exactly what they will also reflect doon sa mga customers. Kung lagi mo silang pinapagalitan or tinuturuan mo sila ng hindi tama, that's what they will also do sa clients nila. And isa pa, dagdag pa. Minsan din sa reaction nila, uncontrollable. Hindi mo rin hawak totally. So what you could do is implement systems that will lead them to act nicely or act what is your brand. Talaga. Ngayon, parang ganito. Meron kang papasok sa massage pa ninyo. Ang requirement ninyo, dapat walang, kunwari, accepting ka, warm ka. Katulad sa ramen houses. Pero stick mo natin sa massage pa. Ang rule natin, pagpasok, dapat maramdaman nila welcome sila. So, ang may gabati sila ng magandang morning or magandang or spill na pasok dun sa brand ninyo. Or magbigay ng tubig. Happy Cebu Day, blah, 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 ganyan. O kaya, yung sa ramen houses, pag may pumapasok na house, pag, shaimaset, di ba? Na ano yun? Ano yun? So, meron ka ngayong touch points dun sa customers mo, na ramdaman nila, na feel nila na safe sila, na accepted sila, welcome sila. So, kahit na grumpy yung employee mo na yun, since meron kang speed, meron kang act, papalakpak pa din yan. Parang sa SM lang.
Chak, Mm. chak, chak. Ano, may palakpak di ba sa SM? Sa SM Ano ba yun? yun? Sa ano, sa department store. Oo, tama. Meron Meron silang sila nun eh, yung tatlong clap. mm. Kahit na pagod na sila, once na nag-click yung part na yon, meron silang gagawing act. Yeah, So, you lead them, you teach them what to do. tama. Mm. Pero dapat, hindi siya magiging authentic kung lahat naman sila grumpy and maano yung maano yung faces nila, hindi maganda. That's why sa hiring part pa lang, on brand ka. Kung sino yung mga Oh, attract mo ng mga team members or employees. Same din. Who are you attracting as customers? It should be quite the same sa who are you attracting as employees kasi dapat i-consider natin yung employees as similar to the customers. Iba lang yung dynamic nila. So, yeah. Anyway, next question. Okay ka pa ba EJ? okay pa coach. Goods ba? Sige. Eh So sila, next, kung okay pa sila. kayo. Uy, grabe 12 tayo dito. Kanina 12 yan, hanggang ngayon 12 pa rin, so it's okay. Ayun. So, next question pala. Considering the ever-evolving landscape of corporate branding, what one piece of timeless advice or principle would you offer to both seasoned professionals and aspiring brand strategists to ensure enduring success in their branding efforts? Alam mo, ang feeling ko, parang yung chat GPT talaga yung mga gumagawa ng question na to eh. Nilalagay lang nila sa na, ano kayo, ah, may ako, feeling information ko, about this. ako i-challenge ko yung question. Oo, sige. Ako, medyo pasaway ako eh. Feeling Mm, ko, hindi dapat laging nag-evolve yung corporate brand. yes. Kasi, kung laging nag-evolve yung corporate brand, ibig sabihin, lagi kang may mali. Para Tama. malaman mo na may mali ka, edi ang laki na ng sakop na nalaman mo para baguhin mo yung corporate brand mo. Mm, Ang ever-evolving dito is yung environment and your market yes. mo. So, siguro, considering na ever-evolving yung landscape natin sa market and Mm, how we do things, how will corporate brand survive, and kung merong one piece na ma-advise natin dito, both sa seasoned professional and aspiring brand strategist, uh, feeling ko, kailangan mong maranasan yung receiving end ng brand strategy. mm, Saka malaman din, maranasan yung kung ano ang meron sa management position and doon sa freelance side. Kasi lapit na tayo ngayon sa totoong real world application. Tayo, freelancers, brand strategist tayo, may lumapit sa atin na kumpanya. Sabihin, local brand. Pero lumapit sa'yo sino? Si Forever 21. Malaking kumpanya, marami, pero kailangan gusto nila mag-rebrand. So, bilang isang seasoned na brand strategist, paano mo siya ngayon aasikasuhin, paano mo siya ngayon i-treat. So, ano yung pinaka one piece na ma-advise ko? Sa experience ko, sa laki ng meral ko, ang masasabi ko lang doon, kailangan mo mag-create ng brand culture. Kapag malaki na yung kumpanya, mahirap na siyang i-handle. Pero kung meron kang solid na brand culture sa loob, kahit ano yung gawin ninyo, magbago kayo ng ways, magbago kayo ng tools, magbago kayo ng environment, yung puso ng tao mo, nandun pa din. Imagine ninyo, sa amin, everyday, lumalamutak sila ng kuryente sa taas, pwede silang mamatay anytime. Pero lagi silang pumapasok. yeah. Pag may bagyo, yung ibang canceled, pero mas kailangan kami sa opisina. Pero Yun. pumapasok pa din kami. Ano yung nag-drive sa amin para gawin yon? Kuwari, PGH, may pandemic, delikado yung buhay nila sa COVID, pero pumapasok pa din sila. Wala silang kasabayan sa shift. Nurse, doctors, nandun pa din sila. Naka-hazmat suits,
pero ginagawa pa rin nila yung trabaho nila. Ano yung meron sa loob? Ang sagot, brand culture. Kasi kahit na hindi nila alam yung brand culture, ang alam nila, yung purpose nila dun sa work nila, ethically, healthy sila, sustained yung puso nila doon sa trabaho nila. Hindi magbabago yung treatment nila kahit na magbago yung environment mo. Kahit na magkaroon ka ng pandemic, kahit na maging online ka pa, kahit brick and mortar ka, kahit na mag-increase ka pa ng tao, mag-upscale ka, kung iisa yung puso ninyong lahat at lahat kayo nasa one page, mahirap tibagin yung brand ninyo. So, feeling ko as a seasoned seasoned someone na lang, ma-advise ko yun. Yun yung secret sauce siguro. Yun. Yeah, well, for me, dalawa yung parang advice ko dito. The first one talaga is when it comes to creating strategies and building your brand, you only know, ito palagi itong binabalik eh. Whatever assumptions or plans you have, you are only right when the market proves you're right. So don't assume, always test. Yun yung first. Second one is what we were talking just now, yung walk your talk and talk your walk. It's not enough that you just do things incredibly well. You need to let people know that you're doing it well so that you have more opportunity to help those people in need that needs your expertise, needs your skills, diba? Your frameworks, your concepts. Para naman you pay it forward yung mga nalalaman mo ngayon, and then yeah, you can also fulfill all those people that really needs help when it comes to brand strategy, ganun. Diba? Kasi what you do now could be a pebble in the water, na it could just be a ripple, but when it comes to that 1,000, 1 million person sa touch point na yon, it becomes a really big tidal wave of impact sa life nila. So, yeah, that's what I could leave para sa kanila. So, ayun, may ibang question pa ba? Ang dami. So, yeah, here's another question ata. Okay. Ito, medyo ano to, short lang. Is it cool for corporate brands to follow trends? Ito, ano yung opinion mo dito, EJ? Kung ang definition natin ng corporate brand is yung binigyan natin kanina na yung business itself. Pero baka ang inisip niya dito na corporate brand is yung talaga pang offices or ganyan. Pero hindi. Balik natin sa tamang term. Yung business itself. Is it cool? Okay naman. Cool naman. Basta hindi ka nagiging other person. Yeah, Katulad ng ginawa ni Grab doon sa stock na post. Okay lang naman pumasok sa trends basta hindi ka malost. Siguro ang mali doon sa Grab, ang feeling ko ang mali doon, hindi aware sa social updates yung releasing quality officer. Kasi di ba may quality checks yan bago siya i-release. Baka hindi na siya updated. So, and plus, hindi rin updated sa kanilang brand yung taong gumawa nun. Kasi yung taong gumawa nun, alam niya na nasa porn niche yung ginawa niya. Pero, hindi niya ngayon na-translate na maka-apekto yun sa brand nila. Ibig sabihin, it is a public evidence na hindi rin maganda yung communication ng brand doon sa employees. So, meron silang mali. Magaling lang sila mag-execute on the level ng execution. Pero on terms of validation ng sa loob ng kumpanya, may kulang pa. Kasi hindi mangyayari kung alam mo yun. That's true. Para siyang systemic error, no? Hindi siya fault lang ng social media. Hindi. Hindi lang fault ng isa yun. Fault ng buong kumpanya na yun actually. Yeah, that's true. Kaya nga na
Yun nga, yun mo makita, doon mo makikita if ever merong company na they will blame employee for a mistake on their part na naging parang they throw the employee under the bus na siya yung magiging Sacrifice, sacrificial lamb, di ba? So, scapegoat lang yun actually. So, yeah. hindi. Dapat yun, meron silang terms kung paano. Dapat meron niyang mga layers to protect the company, lalo sa social media. So, dapat meron niyang offices na nag-scan, Yeah. meron niyang offices na make everything at one page. So, maraming kulang doon. Since gano'n yung nangyari. Feeling ko bilang isang empleyado, brand strategist, and the brand owner, maraming kulang sa loob ng Grab. Kaya nangyari yun. Angkas Hindi yun. ay, sa angkas. Oo. Maraming kulang doon. Magaling lang talaga yung marketing nila. Yeah. Very, Kaya very maraming viral, pero behind evidence it. yun na may kulang. Yes, that's true. Sige, next question daw dito. Ito, konti na lang. How to be authentic but still professional? Ayan. Gagawin mo lang yung nakalasad sa brand strategy. Yun, di ba? Gagawin mo lang, technically. Hindi ka nagbabago ng language, hindi ka nagbabago ng vision. Kasi kung from the start, maganda naman yung effective pa din naman yung ano mo, yung brand strategy mo. Hindi mo kailangan magbago. Pero para maging authentic ka, sabihin, same ka pa din ng message mo from day one hanggang ngayon. Ang catch, EJ, hindi naman maganda yung feedback, hindi maganda yung reception ng public, hindi maganda yung tunog. So, I suggest kapag ganun, pwede kayong magbago pa unti-unti. Yeah. So, ang treatment nila doon meron nakausap na isang brand strategist din sa US. Ang ginagawa nila, ganon for starting brands, so for startups. Ang gumagawa sila ng brand strategy, pero nasa Google Docs. Pero ang intention nun is to be liquid. Kasi since startups sila, they're currently testing the brand. Oo. So habang tinetest nila yung brand at meron pang problem, hindi maganda yung feedback, baka pwede natin baguhin ng konti itong messaging type natin. Binabago nila on the spot yung Google Docs within the 3 months ng pag-execute. Ibig Yeah. sabihin, tried testing out. So katulad sabi ni Coach Dave, you have to test it out sa market. Kung hindi siya nagma-match, there is something. So kailangan mo ulit. Iterate ka lang, iterate. So pwedeng ganon. Pero kung matagal ka ng corporate brand, malamang sa malamang at lumaki ka na, malamang sa malamang nakuha mo na yung pinakapanlasa ng market mo. Tama. Ang tanong, lagi kang ganon. Katulad, paano naman, may nakita kong ganon na nagtanong mayroong isang brand na kilala sa atin na humina yung sales nila sa sa atin. Pero nagtanong yung isang brand strategist din ata to or marketer sa group chat. Ang nasabi ko ata sa group chat, sa group natin ata sa branding inuman yun. Ano yun, si Gap pa or si Forever 21 ata. Ay, Forever 21 ba? Or si Moose. Anyway, clothing brand siya. Ang sinagot ko ata doon, hindi nga nagbago yung brand strategy ninyo. Pero ang nalimutan, tumanda yung mga dating clients ninyo. Yeah. So yung age ng loyal customers nila, tumanda na. So sila na ngayon yung mga nanay, tatay ng mga bagong Tama. na. Pero yung mga anak nila, ang tanong, does it resonate yung brand strategy nila? That's true. Did they innovate ba? Did they Wala silang binago. Wala silang ginagawa pa din. So, kailangan mo maging aware sa market mo. So, kailangan mong magbago. So, kailangan mong mag-adjust. Effective yung corporate brand mo doon sa time na yon. Pero, changing times na siya, matanda na siya. Kailangan mo mag-elevate. Kailangan mo magbago. Kailangan mo parang Jollibee. Same ka pa rin ang target market, mga bata.
Pero technically, isa sa mga naging marketer nila, yung mga bata na naging nanay, tatay ng mga bata ngayon. Yeah. Nag-evolve sila. Nag-evolve sila. Generational branding, no? Tama. Yeah. So, ito, isa pang question ito. I think this is the last one. So, okay lang ba gumamit ng memes for corporate branding? Interesting, no? Sige, ano yung opinion mo dito, EJ? Same pa din. Ang tanong, ikaw pa din ba yung brand na yon? Kung gagamitin mo yung meme na yon, magiging iba ka ba? Siguro, sabihin natin, ilagay natin yan sa meme wars recently. Kila McDo, kila KFC, Tama. Oo. diba? Naging effective naman yung ano nila, yung mga meme wars nila. Sila pa din naman yun. Yan, Kasi para targeting the wide audience, di ba? maging effective pa rin naman. Although nagbabacklash lang sa kanila ng kaunti. Kay McDo ata, ang sinabi ata, meron ata silang ad before na na inclusive sila, wala silang tawag diyan na discriminate, pero ang naging feedback naman sa iba, bakit yung may E tsaka R lang? Yun. Tama. And also na-remember ko din yung sa kay Coke at Pepsi, yung be careful kasi sometimes ito kasi yung memes, 'di ba? This is following trends. 'Di ba? Yung meme kasi trending yung paggamit ng memes for clout, for hype, for marketing, 'di ba? So naalala ko din yung hindi to siya meme pero Pepsi created a memeable na ad na ginawa nila yung si Pepsi tawag nito, naka-cape siya ng Coca-Cola. So yung messaging nila is that anong tawag nito? Behind yung parang behind the costume, yung totoong identity talaga is Pepsi. Yung parang ganun. And then that ad on for their own then yung parang messaging nila is everybody wants to be a hero. So yung parang naging si Pepsi naging tao na gustong maging Coke na hero. So Tama, coach, Coke siya tapos naka yung Pepsi. Pepsi siya na bottle tapos naka-cape kapa ng Coca-Cola. Naalala mo 'yan? Hindi ko na encounter yun, pero ang alam ko si Pepsi, tanggap niya na number 2 siya. Talaga? Tanggap niya na number 2 siya. Kay Hmm. Coca-Cola. Kaya ang ginawa niya, gumawa siya ng brands na tatalo sa ibang brands ni Coca-Cola. Ang ginawa niya, since Gatorade, di ba? Gatorade is under ng Coca-Cola company ba? Tapos gumawa siya ng, hindi. Or si Pepsi ang under ng Gatorade. Powerade naman yung Coca-Cola. So, nilabanan nila sa ibang corporate to corporate. Coca-Cola company as a corporate brand. Pepsi as a corporate brand. Pero iba yung Coca-Cola product na Coke versus Pepsi product. Royal na soft drinks na under ng Coca-Cola company. Iba din naman yung Pepsi product na under ng Pepsi company. Iba din yung Gatorade na under ng Pepsi company. Oo. So, ang ginawa ngayon ni Pepsi, pansinin nyo, pag-order ka sa KFC, sa ibang mga fast food. Coke, Coca-Cola o Pepsi? Pepsi ang nakalagay. Bakit? Sila yung naka-attach doon. Yeah, tapos pinalo nila si Coca-Cola company sa ibang mga soft drinks sa ibang drinks na niche. Tapos iba. Pero technically ata parang in total sales halos natalo nila si Coca-Cola. Galing, no? So number 2 sila ngayon sa Pepsi product versus dun sa Coca-Cola. Pero as a sales, in terms of sales, siya yung totoong panalo. Yeah. Doon naman talaga bottom line, di ba? Sales pa din naman. Yeah, that's why it's called the bottom line kasi profit, di ba? Yan. Yeah, Doon ngayon papasok yung corporate strategy versus sa brand strategy.
Yes. sa product strategy. Yan. Yeah. Tama. Yun nga. Tama nga, no? Kasi na-remember ko rin, si Coca-Cola din yung nagpauso na Red si Santa Claus. Tama, si Coca-Cola din. That's why Yun yung naging effective yun yung sila when to Christmas or ano yun yung ba. kailangan talunin ni Pepsi na hindi nila ngayon matatalo kasi nung time na yun, nung may TV, lahat na ng tao, yun yung alam na Na, napataas-taas. So Oo. hindi na nila yun masyadong malalabanan. So sa ibang kung ang laban natin ay pabilog, nanalo sila sa side ng East Wing. Si Pepsi umikot sa ng West tsaka sa North. So doon Yeah. sila ngayon lumaban na hindi mo alam na under din siya ng Pepsi Company. Yeah, tama. So, Very well, strategic. Alam nila matatalo sila sa brand equity. So instead, yes. you choose. So, ganun lumaban sa kapag lumalaban ka sa small fish, big fish. Yes. So, welcome to corporate. Oo. Parang ano yan, ito guys, it's a game of rock, paper, scissors yan. Scissors yung mga startups, small companies. Big companies are yung mga papers. So, di ba natatalo ng small companies yung paper when it comes to niche, yung mga pinakamaliit, slicing a piece of those markets, di ba, na sakop ni paper. Pero si rock naman is the medium or number two, let's say number two company. So, natatalo niya yung mga scissors kasi nga, di ba, small company sila, pero natatalo din sila ng paper. Kasi they can't ever be, hindi nila masasakop talaga yung whole market na kuha ni paper. So what Pepsi did, since sila yung number two, sila yung rock, they created paper startup products or companies that slowly cut yung mga percent ng market share ni Coca-Cola. So, ayun. Simple analogy lang to see kung ano yung nangyayari sa battle ni Coke at saka ni Pepsi. Alam ko merong ganong content eh. Oo. Na-encounter ko lang din siya. Nagulat din ako na ganon. Pero explore ninyo, ganon yung ginawa ni Pepsi. Yeah. So, parang add ko lang din, coach. Katulad ng nakapunta na ba kayo sa Green Hills? Sino nakapunta sa Green Hills dito? Green Hills na na shopping center. 'Di ba daming mga stalls sa mga cellphones ganyan. Oo. So, ikaw as a user, kala mo competition sila. So, mas mura dito, mas mura diyan, mas maganda dito, mas maganda diyan, mas maganda yung brand sa kabila. Pero hindi mo alam lahat 'yun nagmamayari isang kumpanya lang. Ang tao lang. Tama. Oo. Bumili ka ng kotse, Ferrari, Bentley, Audi, pero di mo alam, under lang din pala siya ng Volkswagen Company. So, Tama. isa lang. Yeah. So, ganun maglaro ang isip ng malaking brands. Yeah. That's true. Kaya nga, acquisition is the name of the game eh. Acquire businesses. Kasi alam nilang matatalo sila when these businesses grow. So, they acquire those businesses before they become a threat. Ganun yung mga large corporations. Ganun yung laro nila. Yan, kumukunti na tayo, coach. Mukhang nagsisialisa na sila. Baka gusto pa sila nakapag-dinner. So, yeah. Ayun, EJ, ito, last question pala kasi we're nearing the end. So, ito, more on you na lang to. So, Okay. since we ended na yung mga questions and I'm sure people want to know more about you. Yung question namin is, what is your why forward? Instead of what is your way forward, why forward? Kasi we want to know why you are doing what you're doing right now and moving forward. What is it? What is that vision that you want to achieve? And where can we? Okay. Sige. Ayun. Napakaupo tuloy ako. Napapa-English tayo. Pero hindi, sige ito. Ano yung why ko ngayon sa work? Di ba namagit ko kanina, ako ay isang electrical engineer by profession. So, I am working with a company that influences 50% ng GDP sa Pilipinas. Tapos, nandun pa ako sa pinakatuktok ng corporate na nasa think tank. So, kami nag-iisip. Kung ano sabihin namin yung ginagawa ng lahat na nasa ilalim. So, yung mga plans, ganyan. Ako, bilang isang engineer, gusto ko, meron akong magawa. Ito seryoso meron akong gustong iwan na legacy sa company namin. Pero more than that, gusto ko may magawa ng ako
na isang bagay na makaka-contribute sa nation building. So, nasa ano ko nasa ang ang ano ko ngayon is office ko ngayon is nasa street light. So, ang project namin is i-convert yung dating ilaw na dilaw ngayon papuntang puti sa LED. So, mas efficient, mas kulay puti na siya, and mas maliwanag. Pero pwedeng mas mura yung singil. So, win-win. So, ako, ang goal ko is kapag natapos ko siya, fulfilled na ako as an electrical engineer kasi one project can affect yung economic growth dun sa area. So, pag lumiwanag na yung area sa gabi, pwedeng magkaroon din sila ng economic growth. So, pag dumami yung economic growth, magkakaroon ng business yung mga tao. So, yayabong din sila as a whole. So, ako, feeling ko, so fulfilled na ako bilang isang electrical engineer kung makakasama ako sa project na yon. Ngayon, proudly, nasa ano na kami, 60% completion. So, nalaban namin siya from ground hanggang sa ngayon. Sa ngayon, kahit na mawawala ako doon, tutuloy-tuloy pa din siya kasi may momentum na yung project. So, fulfilled na ako bilang electrical engineer and as a person doon sa company namin. Ngayon, what's next? So, ang gusto ko naman ngayon, makatulong din sa ibang tao on a level na na mas malapit sa kanila. Kung kanina, nation building, mas gusto ko ngayon, business-wise. So, gusto ko makaapekto doon sa mga buhay ng mga tao na nasa economic. So, kanina, ang goal ko is papailaw ko yung lahat ng kalsada dito sa area namin para magkaroon sila ng business sa gabi at yumaman din sila sa mga buhay nila. Bababa ako ngayon sa business level. Tutulungan ko sila sa business nila ngayon. So, kaya ako naging brand strategist para magkaroon ako ngayon ng contribution sa kanila para mas mapaganda yung brands nila. So, ayun, kaya isa sa mga mission ko din, makatulong sa 1,000, at least 1,000 na brands para matulungan yung business nila. Ako, Galing, yun no? yung goal ko. Ano yung why ko? Yun yung why ko ngayon. Ang why ko din, Oo. ang pinakagustong-gusto ko na ma-achieve ko, coach, kasi galing ako sa ibang bansa before. So, galing ako China. Napakaganda. Ang ganda ng China. Ang liwanag. Pagdating dito, ang dilim. Pagdating ng NAIA Airport, ang dilim. Kaya ang gusto ko, pag nagkaanak ako, ito totoong kwento to Gusto ko pag nagkaanak ako, so pwede ko sabihin sa anak ko, anak, dati, alam mo, yung era na yan, madilim yan. Pero ngayon, maluwanag na. Hulaan mo kung sino yung nag-umpisa niyan. Tatay mo. Yung, Gustong-gusto kong gawin yun. Gustong-gusto kong gawin yun. Kahit na mahirap yung pinagdaanan namin. Ganon. Ngayon, in support nun, syempre, gusto ko, gumanda rin yung business ng mga ibang tao. So, kaya ko din siya ginagawa itong brand strategy para makatulong din sa kanila. Sakto, gusto ko naman mag-isip, gusto ko naman mag-strategize. So, match lang. So, yung natutunan ko sa Meralco sa malaking corporate, pwede kong dalhin papunta sa mga maliliit na businesses. So, kung successful siya sa malaking company, strategy, naniniwala ko, pwede rin siya maging successful na application para sa maliliit na companies. So, yan yung goal ko ngayon. Ang galing, no? Kasi, ang galing ng mga layer. Kasi, your layer as a senior Tama. employee. Ito pala, coach, dagdag ko pa. Kanina, ang finufulfill ko, engineering side. Ngayon, ang finufulfill ko as a brand strategist, yung creative side. Noon. Diba? So, So, galing yung layer mo na you're creating opportunity for sa nation talaga na merong liwanag, di ba? Gandang tagline sana yan. Di ba? So, may liwanag dyan and then from that light, di ba, comes life. So, marami ng businesses, merong ano dyan, tawag dyan, mga opportunities, livelihood, and then safety and security din, di ba? For them. And you come in as a brand strategist para sa mga nag-uusbong dyan ng mga businesses so that you can help them further scale or improve, innovate yung mga negosyo nila. So that's a really good reason for what you're doing right now. Isang But, beses lang tayo mabubuhay. Let's create more impact to other people. Why not, di ba? where can they find you pala? Wala nang repeat to. Ito na 'yun.
Tama, tama. Ito na yun. So EJ, for people who like mga clients or mga people who wants to work with you or collaborate with you, where can they find you? Ano lang coach, sa Facebook page lang. Ay, sa Facebook account ko lang. So, Ah, Elmark Jan man dapat. okay, I Yun lang. see. Sige, so I think this ends our podcast webinar about corporate branding with brand archetypes and other branding frameworks and concepts that we just talked about earlier, diba, during the session. So we'd like to thank you, EJ, pala, for this opportunity, talking with us, taking time from your busy schedule to discuss with us. Buti na lang kasi parang last minute din, di ba? This week lang tayo nag-usap. And then, Oo. at first, parang hindi ka ata makakambuto. And then suddenly, naging available ka. So it's really good that we were able to have this talk. I myself really learned a lot. I hope the audience and I hope people who's gonna watch this recording will also learn a lot from what EJ, um, from his insights, from the knowledge that he imparted with us, especially about corporate branding. Solid na solid talaga. Thank you so much, guys. Thank you, EJ, for coming, and we hope we can do this again with you sometime in the future. Makita na namin yung transformation ng vision mo.